Ang saya talaga tumingin dito sa ukay-ukay. Napakarami mong makikita. Ngayon ko lang nalaman, pati mga Target, nagdo-donate din pala sa kanila. Ito ang Salvation Army dito sa Salisbury, Maryland. Nakakita ako dito ng maraming mga espresso machine. At sa tingin ko, galing din ito sa Target. Kasi bukod dito, marami din silang mga damit na galing sa Target. Dito sa ukay-ukay, dito sa Maryland, napakarami mo makikita at isa na nga ito guys. Oh my God, napakaganda nito. Ito ang Food Saver. Ang Food Saver, ito yung ginagamit na pang sealed ng mga pagkain. Kahit yung mga karne, pwede mong i-seal tapos ilagay mo sa freezer. O kaya naman yung mga fruit and vegetables na hindi mo agad gagamitin. Dito sa Salvation Army, napakarami mo talagang makikita. Halos lahat yata nandito na. May nakita tayong TV, tapos etong Xerox machine. Bigla akong naalala noong high school ako. Kapag malapit sa school, tapos kailangan mo magpa-Xerox, ito yung mga Xerox machine na ginagamit nila. Grabe, ang laki ano? Pero nung tiningnan ko yung presyo nito, ang mura nilang binibenta. $75 lang. Kapag pupunta ako dito sa Salvation Army, hindi ako pumupunta agad doon sa mga damitan. Dito talaga agad ang punta ko. Naghahanap ako ng mga tools, mga pan-display sa bahay, something na kailangan na wala pa kami. Tapos etong TV, nakita nga din natin ito. Medyo malaki ito at ito ay $40. Marami din sila dito mga computer monitor. Ito yung mga ganito pero maliliit lang. At dito rin sa US, usong-uso yung mga ganitong klase ng printer, yung maliliit lang na ganyan. Kasi nga kapag may mga estudyante, minsan kailangan mo magpa-Xerox, ganyan. O kaya naman kapag nagbebenta ka online, kailangan mong i-print yung mga shipping label. Ganyan yung mga binibili ko dati. Oo, sa ukay ko lang talaga binibili. Yung mga presyo nito iba-iba. Pero dapat marunong kang mamili. Yung magandang brand pero maganda din ang presyo. Yung iba dito nasa $15, yung iba $10, iba-iba. At syempre, pagkatapos nating doon, wala naman tayong nakitang tools, tumingin na tayo dito sa mga dishes nila. Ito naman talaga yung bet na bet ko, yung talagang tumingin ng mga kung ano-ano. Ay, pustahan tayo, magaling ang mata ko, ini-scan yan isa-isa. At habang tumitingin-tingin nga dito, ay bigla akong natigilan. Hindi ako makapaniwala na nakita ko to dito. Kasi sa dami ng mga taong pumupunta rito, bakit walang nakakita? Oh my God, napakaganda ng nakita ko guys. Nakita ko siya, nandito lang siya sa pinakababa. At ito ang commercial chafing dish. Oh my God, ang ganda. Ang pinakamaganda pa niyan, $12 lang ang nakalagay. Eh syempre, hindi natin pinatagal yan, inopen agad natin. Nung pagtingin ko ay talagang hindi pa nagagamit kasi brand new pa. Nakakahon pa, tapos yung mga naka-plastic pa yung loob. Ay, sobrang saya ko talaga nung nakita ko to. Kasi alam mo, bibihira ka makakita nito sa ukay-ukay. Napakaganda. Brand new pa. Ito yung mga nilalagyan ng pagkain kapag may mga handaan. Tapos malaki din siya. Ang ganda. Oh my God. Jackpot na naman talaga. Ito na yung pangalawa. Sobrang saya. Tumingin-tingin pa tayo banda dito at ito may nakita tayo. Parang organizer ito. Parang lalagyan na ng mga snack. Maganda to gamitin sa ref. Tiningnan ko ang presyo nito, nasa $15. Pero nakita ko yung original price niya. Ang nakalagay, $6 lang kasi inikot ko eh. Ayan yung tag niya, $15, diba? Inikot ko ito, nakita ko yung totoong presyo. Ayan sa baba, ang sabi, $6 lang. Ngayon, pinuntahan ko yung isa sa mga employee na nakatayo. Ang sabi ko sa kanya, eto ba talaga yung presyo nito? Pinakita ko yung $15. Tapos ang sabi ko, kasi ito, yung original price, $6 lang ka ako. Kinuha niya sa akin tapos pinalitan niya ng $3 na lang. O diba, bongga, di nakatipid tayo. Tapos isa pa to, nakita ko to, ang ganda-ganda, $3 lang. So kinuha ko din yan. Dito sa ukay-ukay, napakarami mo talagang makikita. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan mamili ka. Kasi yung mga iba, overpriced din katulad nito. O ano ba ito? Ito lang naman ang bird feeder. So dito nilalagay yung mga pagkain ng mga ibon at ang cost nito ay $12 din.
Ang ibig mo bang sabihin pareho ng presyo niyan at saka ito, no way. Lagi mong piliin yung mga high value sa ukay-ukay. Tapos ito pa yung isa kong nakita. Kung titingnan mo siya, ito ay flower pot. Pero nung tiningnan kong mabuti, ito pala ay ginawa nilang outlet. So ito, pwede mo tong gamitin sa labas ng bahay. Pwede ko ditong isaksak yung pool o kaya naman yung fountain dito din. Uuwi na sana ako pero napadaan ako dito. Nakita ko to, ang cute-cute at ito ang raincoat para sa ulan, pambata. Cat and Jack yung nito, brand nito. Ibig sabihin galing to ng Target. Saktong-sakto to kay Nia, promise. Nagtataka ko ngayon, kako, bakit walang tag? Tapos tinanong ko yung employee, ang sabi niya 50 cents. Sabi ko, ha? Oh my God, jackpot! 50 cents daw today yung mga pangbata. It doesn't matter kung anong brand niyan. Basta pangbata, 50 cents daw. Hindi talaga ako makapaniwala. Pero dito, ang kinuha ko lang, 2 piraso lang. Tingnan mo tong isa na to. London Fog ang brand nito. Napakamahal ng London Fog dito na brand. I'm so glad that I went today. I can't believe that's only $6. So, nandito na nga tayo para magbayad. Inilagay ko na yung mga babayaran ko. Tapos, biglang sinabi niya sa akin, yung mga pink tag, yan ay 50% off pa. Hindi talaga ako makapaniwala. Pati yung commercial dish na to, pati yung chafing dish, hindi siya $12, $6 na lang yun. Napaka-bless talaga ng araw na to. Yung mga damit nila na less than $8, $1 na lang kung bibili ka ng 5. Basta $8 pababa, at hindi puti yung tag, magiging $1 na lang kung kukuha ka ng 5 piraso. Sa sobrang excited ko, hindi ko nakita yung mga nakapost dito sa labas. Eto yung mga nakasulat na ganito. Kasi excited pumasok sa loob. Magandang umaga, Pilipinas!